Hello, magandang araw kapatid. Ngayon ay pag-uusapan natin ang topic ng addiction. Addiction saan? Sa maraming bagay. Minsan sasabihin natin sa sarili, buti ako ang addiction ko pagkain lang. Siya nga sex. Siya nga pornography. Buti ako ang addiction ko pag inom lang, pero hindi sex. 'Di ba? Sometimes you get to compare. Pero kapatid, ang kasalanan ay kasalanan. At ang addiction ay isang kasalanan na naglalayo sa atin sa Panginoon. Kahit anong addiction pa yan. Ano bang meaning ng addiction? Anything that is excessive, anything na sobra, that's taking away our attention from God being the first, ayun ang addiction. Ibig sabihin, ito na yung nagko-consume sa'yo. Ito na yung buong bagay na gustong-gusto mo. It is the top priority, or ito yung pinag-uukulan mo ng oras mo. Di ba nga, God is a jealous God. Ayaw niya na may kahati. Kaya, may mga addictions tayo. Like, ano bang addiction mo? Ako, I went through drugs, alcohol, gambling, and drinking, and smoking. Sabi natin, sex, hindi naman ko type yan. Pornography, hindi ko type. But still, it's a sin. It doesn't make me better than the other one who's doing that. No, pareho. Fornication, pakipagtalik outside of marriage, habitual, addiction din yun. Pagnanakaw, being greedy, excessive na paggusto mo ng pera, pagkamkam ng mga bagay, di ba? Kadunad COVID, neighbor's property. Paghahangad mo ng mga bagay na hindi sa'yo, that's addiction. So kapatid, ano ba ang addiction mo? Ano ba? Pag-aalala? Trabaho ba? Ano bang addiction mo? Or what's taking away your life from God? What's taking away your prayer time from God? Why do you worry so much? Why are you so hooked into masturbation, into pornography, into smoking, drinking? Bakit ka alcoholic? Malapit itong topic na to sa akin. I am an alcoholic before. Bakit? Because I'm empty. Hinanap ko sarili ko sa maraming bagay, sa maraming sabihin nating tao o pangyayari sa buhay mo na kulang. Wala. So, kinocompensate mo ng addiction mo. That's where you go back para ma-feel mo yung emptiness na wala sa'yo. Pero, yung emptiness na makaka-feel lang sa atin is the Word of God. And it is God. Si God lang talaga ang makakapagpabago sa atin. At dapat, kung meron tayong addiction, it is God. Diba sabi ng Panginoon, love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your strength. Buong buo. So wala tayong ibang, because God is a jealous God, so wala tayong dapat na magiging God. Kasi anything na nagko-consume nga sa'yo at kumukuha ng oras mo, ng kaisipan mo, that becomes an addiction. Amen? Masyado ka nag-work hard for your future, you forget about the Lord. Masyado kang maaaring may abuse na nangyari sa'yo growing up. That's why you're addicted to sex, fornication, premarital sex. Maaaring hinahangad mo yung bagay na meron ng ibang tao na wala ka. You become jealous, you become greedy. That's an addiction. Kapatid, wala makaka-feel ng emptiness na meron ka. Kaya ka nagiging addicted sa isang bagay na yon. Kasi doon mo nararanasan yung panandali ang kaligayahan, panandali ang na-compose ka, sumaya ka, panandali ang nawala ka sa ulirat mo, sa pag-iisip mo, at na-relax ka. Like, ako, pag lasing ako, syempre, wala kang problema, wala kang naisip. Panandali lang, pero pag gising ko the next day, ano ba rin yung problema ko? Hindi ako muna magdasal. Until nahanap ako ng Panginoon. Yes, ang Panginoon ang humanap sa'yo at natagpuan mo siya. At kung hindi pa kapatid, magdasal tayo ngayon at matatagpuan mo ang Panginoon. Hinahanap ka niya. God is knocking at your door. Ang kailangan mo lang ay tanggapin siya sa iyong buhay. Maring hindi mo siya kilala. Maring sabihin mo na, Lord, totoo ka ba? Bakit parang hindi kita maramdaman sa buhay ko? Then, talk to the Lord. Wala namang tama o maling paraan ng pagdadasal. Ilabas mo kung ano nararamdaman mo. Lord, kung totoo ka, ba't hindi kita maranasan sa buhay ko? Lord, kung totoo ka, bakit sa iba? Buhay ka, bakit sa akin? Parang hindi naman kita kilala, walang relasyon. Ask God.
Di ba sabi nga sa salita ng Panginoon, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be opened for you. Dahil lahat ng naghahanap ay nakakasumpong sa Panginoon. Amen? So kapatid, kung ano man yung addiction na meron tayo ngayon, let's give it to the Lord. Siya lang ang tunay na makapagpabago sa atin. Salamat sa Panginoon. I've been set free from drugs, from smoking, from alcohol, from gambling. Salamat. Pero marami pa rin akong kailangang baguhin sa sarili ko. Maring, palagi kang galit. Sobrang, yung anger mo, hindi na nawawala. There are times nagagalit din ako. Then I cry out to the Lord. Because we're not perfect, but it's not an excuse to live a holy and righteous life. We are holy and righteous because we have Christ through Jesus. Amen? So we can always come up to Him and ask for forgiveness. At pag tayo nagre-repent at ito ay nanggagaling sa puso natin, we want to turn away from sin, nakikita ng Panginoon ang puso natin. Sabi nga, above all else, guard your heart, for it is the wellspring of life. Lumalabas sa puso kung anong nasa loob nito, nakikita sa labas. Amen? So yun kapatid, if you feel empty, then cry out to the Lord. Halina at manalangin tayo ngayon. Hallelujah. Lord, maraming salamat. Lord, I lift up my brother and my sister to you, Panginoon, na nagdadasal sa mga oras na ito. Everyone who's into addiction, Panginoon, maaring sa pagkain, comfort food, maaring alcohol, sex, pornography, gambling, pambababae, panlalaki, Panginoon, masturbation, pornography, Lord, name it. We need you, Lord God. We want you to consume us, Panginoon. Pati ang kapatid kong nakikinig sa mga oras na ito, Panginoon, consume mo po siya, Panginoon, na ang maging addiction niya is only you, O Lord. Sabi mo sa iyong salita, we have to love you with all our mind, with all our heart, with all our strength. And we pray na mangyari yun sa buhay namin na wala kaming ibang kahuhumalingan kundi ikaw lamang, Panginoon. Lord, I lift up my brother and my sister to you right now, Panginoon. Kung ano man yung mga pagkukulang sa buhay niya, kung ano mang sakit, abuse, pain, mga naranasan niya sa buhay niya, Panginoon, let it be washed away by the blood of Jesus. And we pray, Lord God, that you will make my brother and my sister new, Panginoon, in Christ Jesus. Panginoon, nawa ikaw lang ang hanap-hanapin niya, Panginoon, at maranasan niya ang pagmamahal mo, Panginoon. Simula sa pagising niya sa umaga, ikaw ang hanap-hanapin niya at ang iyong presensya. At hanggang sa pagtulog niya sa gabi, matutulog siya ng mahimbing because you said in your word, you grant good sleep to those you love. Panginoon, we lift up all our pains, all our anxieties sa inyo, Panginoon, all our worries, and thank you, Lord God. The spirit of addiction, Panginoon, wala na itong karapatan sa buhay ng aking kapatid. Sa buhay namin, Panginoon, 10 ng aming sinasakupan, kundi ikaw lamang, Panginoon, ang aming anchor. You are the captain of our ship, Panginoon. Maraming salamat po, Lord God. Ikaw po ang magbabago sa buhay namin. In Jesus' mighty name, we pray with thanksgiving. Amen and amen. Yan, doon tayo magtatapos and you have the victory in Christ Jesus. Hallelujah. I love you with the love of the Lord. God bless us all.